Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get a reaction? Anong basis daw ng disbarment? Ang nag-file, wala pa pong sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay, ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng human rights advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve ng mga complaints nila. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case regarding this po, Sec? Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Nakausap niyo po ba si PRRD about that, sir? Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya? Ang napag-usapan namin, he is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya na ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi pa po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case sa kanya? Wala pa. By this time, tulog pa yun. Usually, nagigising yun, alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Disbarment daw. Do you have any comments, ma'am? Ngayon lang ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar doon sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJP nung panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So kung yun yung basihan, so para sa akin dapat siya ma-disbar. Siguro just clarify ko lang, no? Kasi Sec Panelo, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So, very difficult to speculate at this time. Okay? Go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Bumabalanse, sa tingin niyo ba bumabalanse siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya na dapat simulan na yung impeachment process? Saka ito ang pangalawa, related. Di ba tapos sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para mahimasmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po ako doon sa inyo, no, na dapat talaga gampanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinabmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos ako personally, alam ko, may makukuha talaga yung 103 na yan. Kapag nagkaroon ng party decisions talaga, na talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Kasi gusto nating magtagumpay itong impeachment. Before I give my thoughts on that, let me respond to Kong Castro's statement that kailangan ma-disbar because of the extrajudicial involvement. Number one, no court has yet to convict the former president of any crime involving these so-called extrajudicial things. So wala na kagad basis. Number two, yun naman pagmumura niya, yung pagmumura naman niya, if you notice, it's an expression of outrage. Outrage lang yun. So, wala namang ano doon. So, pagdating naman doon sa timeline na sinasabi, wala yan. Sir, yung question lang po, nagmamatter ba ang public support sa impeachment given the tight timeline? Kumbaga, yung timeline-wise, medyo masikip. Regardless of public support, yung mga members ng Congress, kung gusto nila ituloy, tutuloy yun. But of course, the risk, ang danger doon, pag kumontra ka sa publiko, may problema ka. Thank you, sir. Actually, ipasok ko din nga, no?